Purihin po ang Panginoon sa lahat po ng mga inawit natin para sa Kanya. Worthy is the Lamb, majesty. Ano po yung una? Lord, I lift your name on high. Then 10,000 reasons. No? So, kung napapansin po ninyo, yung atin pong inspiration ay preparation po yan. No? As part of worship. At ang ating goal every time we worship Jesus ay maparangalan po siya. No? Lalo na sa atin pong pagbigay ng papuri sa Kanya sa pamamagitan ng mga awitin. Okay, ngayon po, buksan po natin ang ating mga Biblia diyan po sa Acts chapter 16. Acts chapter 16, let us read verses 31 hanggang verse 34. Tumayo po tayong lahat. Babasahin natin ang apat na talatang ito in a responsive manner. Verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved and thy house. They spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. And he took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, he and all his straightway. And then he brought them into his house, setting before them every one, believing God in all his house. God bless the reading of His Word. Mag-pray muna tayo. Dakilang Diyos, naming makapangyarihan sa lahat. Salamat po na kami ay muli pong makapagbukas ng iyong mga salita sa umagang ito. Buksan niyo rin, Panginoon, ang aming puso't isipan. Mangusap po kami, kayo, Panginoon, sa amin. Mangusap po kayo sa aming mga puso, Panginoon, na anuman ang mensahe na inyong gustong iparating, maisabuhay namin, Panginoon, magamit namin sa aming kristyanong pamumuhay at sa aming paglilingkod sa inyo. Patawad, O Diyos, sa aming pong mga kasalanan, sa mga pagkukulang po namin, O Diyos, sa mga bagay na aming pong nagawa na hindi po nakapagbigay kaluguran sa inyong paningin, Lord, linisin niyo po kami sa umagang ito. Fill us with the power of your Holy Spirit. We pray, Lord, for the enlightenment. I pray, Father, ng inyong anointing sa bawat isa, even sa salita mo na aming Panginoong pakikinggan, pagbubulay-bulayan. Bind the power of darkness. We claim the victory through Jesus Christ. This is our prayer. In Jesus' name, we pray. Amen. Okay. Maaari na po tayong umupo. Nung nakaraang linggo, kung naalala po ninyo, ay pinag-aralan po natin abutin at akayin ang mga wala pa kay Kristo. No? We are focusing more on evangelizing people. Evangelism and discipleship ay parte po yan ng misyon ng ating lokal na iglesia. At ngayon ay nakatutok tayo sa evangelism. No? Kailangan nating abutin, kailangan natin akayin yung mga taong wala pa pong relasyon at kaugnayan kay Kristo. Okay? Ngayong umaga, title po ng ating mensahe ngayong umaga, kaligtasan ng pamilya ko nasa kay Kristo. Okay? Kaligtasan ng pamilya ko nasa kay Kristo. At ito pong binasa natin, isang halimbawa po ito. No? Marami po tayong makikita po dito. Ito po yung experience ng isang tao na kung saan nakilala po niya yung Panginoon. Nagkaroon po siya ng kaligtasan. At hindi lang yun. After na siya po ay naligtas, inabot niya rin yung kanyang pamilya. At ang goal natin na ma-encourage po tayo,
ma-motivate tayo na pamilya ko pala kailangan din ng kaligtasan. Now, lahat po tayo, lahat naman tayo siguro, no, bilang mga anak ng Diyos, mayroon tayong desire. Mayroon tayong burden na maabot at maakay yung ating sariling pamilya kay Kristo. Tama po ba ako? Amen? Mayroon ba kayong desire? Lord, abutin mo please yung pamilya ko. Kung paano mo ako naabot, Lord, pamilya ko, abutin mo rin. Do you have that desire? Do you have that burden? Kabigatan na, Lord, nagsishare ako sa ibang mga tao, pero pamilya ko, nangangailangan din pala kay Kristo. So lahat po tayo na mga mananampalataya, mayroon po tayong ganong desire pag nasa na kung saan, Lord, kaawaan mo rin yung pamilya ko. You have that burden, no? Dahil ayaw po natin na yung ating mga mahal sa buhay ay mapahamak nga po doon sa impyerno habang panahon. Ayaw po nating mangyari yon, no? Kaya kung ikaw ay totoong Kristiyano, hindi mo hahayaan na yung mga mahal mo sa buhay ay matuluyang mapahamak. Kaya anong gagawin natin? Naghahanap tayo ngayon o gumagawa tayo ng paraan upang sila po ay maabot din ng Ebanghelyo ni Kristo. Hindi lang tayo kontento na tayo lang po yung maliligtas. Since mayroon kang desire, mayroon kang burden na maabot ang pamilya mo, gumagawa ka ngayon ng paraan kung paano sila maakay papunta sa Panginoon, no? So ano bang matutunan natin sa passage na binasa natin? Ano ang parte ng Diyos sa kaligtasan ng mga tao? At ano ang ginawa ng tagabantay ng selda na ito, ng gwardya na ito, para maabot at maakay niya ang kanyang pamilya kay Kristo? So yun yung mga tanong na yan, at titingnan po natin, pag-aralan po natin yung mga bagay na iyan. So una po, ano ba ang matutunan muna natin sa passage po na ito? Okay? Babasahin ko muna yung verse 16. No? Check your Bible please. Mag-umpisa tayo sa verse 16. Para makuha po natin yung context, yung pinag-usapan dito. Okay? Bago siya naligtas, ano ba ang mga nangyari sa passage na ito? Umpisa natin sa verse 16. Let me read in Tagalog translation. Sundan nyo lang sa inyong mga mata. Sa verse 16, sabi po dito, isang araw, habang papunta kami sa lugar na pinagtitipunan para manalangin. Yung kami dito, tumutukoy ito sa kay Pablo or kay Paul at sa kay Silas. Okay? So habang papunta kami sa lugar ng pinagtitipunan para manalangin, sinalubong kami ng isang dalagitang alipin. Ang dalagitang iyon ay sinasaniban ng masamang espiritu na nagbibigay sa kanya ng kakayahang manghula. Malaki ang kinikita ng kanyang mga amo dahil sa kanyang panghuhula. 17. Palagi kaming sinusundan ng babaeng ito at ganito ang kanyang isinisigaw. Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. Ipinangangaral nila sa inyo kung paano kayo maliligtas. Yun ang sinisigaw ng babae na alipin, na sinasaniban po ng demonyo. Okay? Verse 18, araw-araw, iyon ang ginagawa niya hanggang sa nainis na si Pablo. Nang tanong, bakit nainis itong si Pablo? Eh yung sinisigaw lang naman ng babae, tama naman yung sinisigaw, di ba? Ang mga taong ito ay mga lingkod ng kataas-taasang Diyos. No? Ipinapangaral nila sa inyo kung paano kayo maligtas. Yun yung sinisigaw.
Pero bakit nainis si Pablo? Bakit? Dahil sa nainis itong si Pablo, anong ginawa niya? Hinarap niya ang babae at sinabi sa masamang espiritu na nasa kanya, sa pangalan ni Jesus, inuutusan kitang lumabas sa kanya. At agad namang lumabas ang masamang espiritu. Bakit ni-rebuke ni Pablo yung masamang espiritu na andon sa babaeng alipin? Na palaging sumisigaw, ang mga taong ito ay lingkod ng kataas-taasang Diyos. Okay? Hindi naman masama yung kanyang pinagsasabi. No? Pero makita natin dito, bakit siya ni-rebuke? Now, yung kumukontrol doon sa babae, hindi yung Diyos. Sinong kumukontrol? Yung demonyo na nandun sa babae. Okay? Ginamit ng diablo yon para mailayo ang tao sa pagkilala kay Kristo. Okay? Pwede naman na tama naman yung sinasabi. Pero kung tatanggapin yun ni Pablo, mahahadlangan yung pagpapakilala nila kay Kristo. So since yun ay inaaniban siya ng masamang espiritu, ang ginawa ni Pablo, inutusan niya itong masamang espiritu na lumabas doon sa babae. Ngayon, ito yung nangyari. Nang makita ng kanyang mga amo na nawalan sila ng pagkakakitaan. No? Possible, ginawa siyang pagkakitaan ng amo. Dahil nakakapanghula siya, nakakagain ngayon yung amo. Nung pinalabas ni Pablo yung masamang espiritu, sumunod po ang masamang espiritu. Pero nasumunod siya yung masamang espiritu sumunod kay Pablo, hindi dahil may kapangyarihan si Pablo. Ano yung binanggit ni Pablo? Kaninong pangalan ang ginamit ni Pablo? Pangalan ni Kristo. Inuutusan kita, sa pangalan ng Hesus Kristo, inuutusan kitang lumabas. Ginamit ni Pablo yung authority ni Jesus. Na nasa authority ni Jesus, inuutusan ka na umalis ka dyan. No? Actually, takot ang demonyo, masamang espiritu, kay Jesus. At si Pablo, yun ang ginamit po niya, yung authority na meron po ang ating Panginoon. Nagalit po itong mga amo. No, anong ginawa? Hinuli nila sina Pablo at Silas at kinalagkad sa plaza para iharap sa mga opisyal ng lungsod. Now look at verse 20. Sinabi nila sa mga opisyal, ang mga taong ito ay mga Hudyo at nanggugulo sa ating lungsod. Sabi nila, nagtuturo sila ng mga kaugaliang labag sa kautusan nating mga Romano. Hindi natin pwedeng sundin ang mga itinuturo nila. Verse 22. Nakiisa ang mga tao sa pag-uusig. Kina Pablo, pinahubaran sila ng mga opisyal at ipinahagupit. 23. At nang mahagupit na sila ng gusto, ikinulong sila. At inutusan ang gwardya na bantayan silang mabuti. Tingnan nyo nakulong si Pablo at Silas. Anong kasalanan nila? Nagpalayas lang sila ng demonyo o masamang espiritu sa babae. Nakulong sila. Verse 24, kaya ipinasok sila ng gwardya sa kaloob-looban ng selda at itinali ang kanilang mga paa. Ibig sabihin, nakatali sila doon, wala silang chance na makatakas. Nakatali yung mga paa May gwardya pa na nakabantay. Kailan? Verse 25, pansinin po ninyo. Nang maghahating gabi na, nanalangin sina Pablo at Silas. Umawit ng mga papuri sa Diyos. Nakinig naman sa kanila ang ibang mga bilanggo. Tingnan nyo kung paano hinarap ni Pablo at Silas yung sitwasyon. Siguro kung tayo ang sa sitwasyon ni Pablo, Lord, wala naman kaming ginawang masama. Bakit kami nakulong? Tama naman yung ginawa namin. Bakit kami nakulong? Okay? Pero nang nandun sila sa loob ng kulungan, makikita natin na si Pablo at si Silas, nag-worship pa sila sa Diyos.
No? Maghating gabi na, nanalangin si Pablo at Silas, umaawit sila, nagpapuri sa Diyos. Habang nakikinig yung mga kasama nila sa loob ng kulungan. Nagsilbing testimony pa yon. Okay? Verse 26. Walang ano-ano'y biglang lumindol ng malakas at nayanig ang bilangguan. Nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. 27. Nagising ang gwardya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Akala niya ay tumakas na ang mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Okay? Accountable siya kung isa sa mga binabantayan niya makatakas. At kung napatunayan na yung kanyang mga binabantayan ay nakatakas nga, lagot siya, papatayin siya. So itong gwardya na ito, unahan ko na sila. Akala niya nakatakas yung mga bilanggo, so magpapakamatay na lang ako para hindi nila ako papatayin. Ako na lang yung magpapakamatay. No? Kaya lang, ang verse 28, sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat. 29, nagpakuha ng ilaw ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo at Silas. Pagkatapos dinala niya sina Pablo at sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Yesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Okay? Diyan muna tayo. Ano ang matutunan natin sa passage na to? Una, ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa buhay ng tao para maisakatuparan ang kanyang kalooban para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ulitin ko po. Ang Diyos ay gumagawa ng paraan sa buhay ng tao para maisakatuparan ang kanyang kalooban para sa kaligtasan ng sangkatauhan. No? Anong leksyon na makikita natin? Ang lahat ng bagay na nangyayari po sa buhay natin, mga minamahal, tandaan natin ito, masama man o mabuti, ay ginagamit ng Diyos para maipakita niya ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Lahat ng bagay, mabuti man o masama, lahat ng yon, gagamitin ng Diyos yon para maipakita niya kung sino siya, kung ano siya. Para maipakita niya kung ano ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. Now, dito sa passage na to, take note, parte po ng plano ng Diyos na makulong si Pablo at Silas. Parte po ng plano ng Diyos. Okay? Dahil, pag nakulong itong si Pablo at Silas, no, according sa kanyang pagiging sovereign, mayroon siyang gagawin doon sa loob ng kulungan. Mayroon siyang gagawin. Inalaw niya itong si Pablo at Silas na makulong kasi mayroong isang tao doon na gusto ng Diyos maligtas. Nakita niyo ba yung sovereignty ng Diyos? Siguro si Pablo at Silas, hindi nila naisip na during that time, makukulong sila. Pupunta lang naman sila sa lugar na kung saan mananalangin sila. Pero dumating sa punto, ipinakulong sila ng mga tao dahil nagalit ang mga tao. Pero yung mga bagay na yon, masama man yon para sa atin, pero lahat ng yon ay planado ng Diyos. May gagawin ako sa loob ng kulungan. Mabuti man o masama, ginagamit ng Diyos para maipakita po niya ang kanyang kadakilaan at kapangyarihan. You know what? Minsan, ang mga hindi magandang pangyayari sa buhay po ng tao ay paraan din ng Diyos para mailapit ang tao sa Kanya upang maranasan nila ang Kanyang kaligtasan.
At ito ang nangyari sa gwardiya na ito. Ano pang nangyari ano pang napansin natin? Sabi dito, lumindol. Lumindol ng malakas. Anong verse yan? Verse 26. Walang ano-ano'y biglang lumindol sa English, and suddenly there was a great earthquake. No? Yung binanggit dito, great. Paano ba natin i-describe yung great earthquake na yan? Malakas yun, great earthquake. To the point na nagsitanggalan yung mga, sabi dito, nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan. Natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo dahil sa malakas na pagyanig na yun. No? Can you imagine that? All of a sudden, biglang nakaranas sila ng matinding pagyanig. No? Alam niyo po, ito po ang leksyon natin dito. Nung lumindol ng malakas, nagising po ang tagabantay ng selda. Bakit siya nagising? Nakatulog eh. No? Yung trabaho niya, magbantay. At that time, nakatulog siya. Nung niyanig, nagkaroon ng malakas ng pagyanig, nagising po siya. No? Nagising ang gwardiya at nakita niyang bukas ang mga pintuan. Nagising po ang tagabantay ng selda dahil po sa malakas na pagyanig. Anong leksyon natin dito? Paraan yun ng Diyos, mga minamahal, yung pagyanig na yun. Paraan yun ng Diyos upang magising ang tagabantay sa katotohanan na kailangan pala niya ng kaligtasan. Inalaw ng Panginoon yun. Hindi lang para magising siya physically, kundi magising siya sa katotohanan na that very night, kailangan niya ng kaligtasan. Kaya lahat ng yun, pagkatapos niyo, lumapit sa kay Pablo ano bang gagawin ko para ako'y maligtas? Paraan ng Diyos yun, para magising po ang tagabantay sa katotohanan na that very night, kailangan po niya ng salvation. Kailangan po niya ng kaligtasan. Nang tanong ko po, baka mayroon tayo dito, andito ka ngayon, tanong ko, nakakaranas ka ba ng mga pagyanig sa buhay mo ngayon? Nakakaranas ka ba ng mga pagyanig sa buhay mo? Baka paraan niya ng Diyos para magising ka sa katotohanan na kailangan mo nang lumapit sa Diyos para maranasan mo yung kanyang kaligtasan. Minsan yan ang ginagawa ng Diyos, I-allow niya yung mga pagyanig na yan kasi mayroon siyang inihanda na paraan para ang tao ay tumawag sa Kanya. Para ang tao po ay maligtas. Alam niyo, minsan, mag-share ka sa tao, napakatigas ng puso ng tao. Maganda yung motibo mo. Gusto mo bang marinig yung gospel? Maraming tao napakatigas. Pero don't worry. Kahit gaano man katigas ang puso ng tao, baka mayroong pagyanig ang Diyos. May oras na yayanigin sila ng Diyos. Na dahil sa pagyanig na yon, yun ang opportunity na lalapit sa Panginoon. Hintayin lang natin yung mga pagyanig na yon. Kasi pag yung isang tao niyanig, lalambot po ang puso. Pag yung isang tao nakaranas po ng pagyanig, lalapit po sa Diyos. Diba? Sa lindol pa lang na noon, kailan ba yun? Magwa 1 year na yata or 2 years? Yung pinakamalakas na lindol. No? Lahat ng tao siguro during the time na niyanig po tayo ng malakas, siguro ang daming taong nanalangin. Ako Diyos! Pero kailangan pa ba tayong makaranas ng mga pagyanig para lang lumapit sa Diyos? No? Marahil dumaranas ka rin ngayon ng mga pagyanig sa buhay mo.
Ito yung mga pagyanig spiritual. Ito yung mga pagyanig physical. Marahil ito yung mga pagyanig financial and material. Sa aspeto na yon, niyayanig tayo ng Panginoon. Okay? Baka paraan din yan ng Diyos upang magising tayo sa katotohanan na kailangan nating magbalik loob. Hindi natin alam. Baka yun yung gustong iparating ng Diyos sa atin. O baka paraan ng Diyos yun upang matutunan po nating pumailalim at magpasakop sa Kanyang pagiging Panginoon. No, kasi minsan nakakalimot po tayo sa Diyos. Minsan, napapalayo tayo sa Diyos. Na kailangan ng Diyos, yanigin tayo para magising po tayo sa katotohanan. You know what? Ito po yung nangyari. Or maybe, paraan din yan ng Diyos para maisakatuparan po ang Kanyang plano o kalooban niya sa buhay mo at sa buhay ko. No? May kanya-kanya pong dealings ang Diyos sa atin. So, anong parte ng Diyos sa kaligtasan ng mga tao? Ito yung pangalawa. No? I believe, ginawa ng Diyos ang paraan para tayo po'y maligtas. Pinadala niya si Jesus. Tama? Pero makita natin dito, may isa pa na ginagawa ng Diyos sa isang tao. Una po, binibigyan ng Diyos ang tao ng pagkakataon na sumampalataya sa Panginoong Jesus. Hindi lang siya gumagawa siya ng paraan, kundi nagbibigay siya sa mga tao ng pagkakataon para sila po ay kumilala sa Panginoong Jesus. At ito po yung nangyari sa tagabantay po ng Zelda. No? Look at verse 25. Basahin ko ulit. Nang maghating gabi na, nanalangin si Pablo at Silas, umawit ng papuri, nakinig naman sa kanila ang ibang bilanggo. 26, walang ano-ano'y biglang lumindol, nang malakas nayanig ang bilangguan, nabuksan ang lahat ng pintuan ng bilangguan at natanggal ang mga kadena ng lahat ng bilanggo. 27, nagising ang gwardya, nakita niyang bukas ang pintuan, akala niya'y tumakas ang mga bilanggo, kaya hinugot niya ang kanyang espada at magpapakamatay na sana. Pero sumigaw si Pablo, huwag kang magpakamatay, narito kaming lahat. Nagpakuha ng ilaw, ang gwardya at dali-daling pumasok sa loob at nanginginig na lumuhod sa harapan ni na Pablo. Pagkatapos, dinala sina Pablo sa labas at tinanong, anong dapat kong gawin para maligtas? Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Okay? So dahil sa malakas na pagyanig, akala niya nakatakas, so that's why gusto niyang magpakamatay. Pero dito po, pinigilan siya ni Pablo at nakita po ng taong ito yung kapangyarihan ng Diyos. Okay? Nakita po ng taong ito kung gaano kadakila, kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos. Ito din ang naging daan upang maranasan niya yung libreng kaligtasan. No? Kaya verse 31, sabi ni Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. Now, the Bible would tell us na itong taong ito sumampalataya po kay Jesus. Itong taong ito sumampalataya na si Jesus ay Panginoon. Kaya ang sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ. Sa ating pag-share, ine-emphasize natin na kailangan kilalanin ng isang tao na si Jesus ay Panginoon. Tama? Na si Jesus ang Panginoon at si Jesus ay Panginoon. So itong taong ito, sumampalataya siya kay Jesus na Panginoon at sumampalataya din siya na si Jesus ang tagapagligtas. Sa panahon na yon, naghihintay sila, alam nila na mayroong Messiah. No? At nung sinabi ni Pablo, believe on the Lord Jesus Christ. Yung Christ, hindi po yan apelido ni Jesus. Title yan. Christ means Messiah. Na kung
tingnan nyo believe on the Lord Jesus Christ. Kung i-interpret natin this way, kailangan mong paniwalaan na si Jesus, una, Lord, pangalawa, Christ, Messiah, Savior. Para ikaw ay maligtas, kailangan mong sumampalataya na si Jesus ay Lord at si Jesus ay Christ, Messiah, Savior. At ito ang ginawa ng taong ito. No? Sa mga bago nating, sa mga bisita, marami magtatanong kayo, bakit kailangan nating sumampalataya kay Jesus? No? Very clear ang Bible. Si Jesus lang ang tanging daan papunta sa anong verse yan? John 14:6. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kailangan mong sumampalataya kay Jesus dahil walang ibang tagapagligtas, si Kristo lang. No? Sinabi yan sa Gawa 4:12. Walang sinuman sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. No? Bakit si Jesus? Si Jesus lang naman ang namatay para sa ating kasalanan at muling nabuhay. No? Kaya sa pag-share po natin ng gospel, si Jesus po dapat ma-emphasize sa kanila si Jesus Christ. No? Maintindihan nila kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanila. Okay? At kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataon na marinig ang gospel, huwag mong i-ignore. Huwag mo siyang i-take for granted. No? Kung andito ka at kailangan mo ng kaligtasan, ito po, huwag mong i-ignore yung salita ng Diyos. Huwag mong i-take for granted. Bigyan mo ng pagkakataon na yung ebanghelyo na yon ay maintindihan mo. No? Yung gospel na yon. Naway maging bukas ang puso mo. No? Kasi hindi lahat ng tao bukas. So hindi lang po na ikaw ang sasampalataya sa Panginoon, kundi pati din po ang pamilya mo. No? Huwag mong patagalin. Habang may panahon pa, dalhin mo ang pamilya mo sa Panginoon. Ang sabi ng verse kasi, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Yung word na house dyan means household. Okay? Hindi ibig sabihin na pag sumampalataya ka kay Jesus, maliligtas ka, totoo yon, then nadamay na sila sa kaligtasan. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin na kailangan ang bawat pamilya, bawat miyembro ng pamilya ay kailangan din sumampalataya sa Panginoong Hesus. Kaya ito yung ginawa ng taong ito. Bawat miyembro ng pamilya dapat sumampalataya sa Panginoon. Kung gaano ka sumampalataya, dapat sila din ay sasampalataya din sa Panginoon. No? Ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya dito tayo sa pangatlo. Ano ang ginawa ng tagabantay na ito para maabot at maakay niya ang kanyang pamilya kay Kristo? Ikaw ngayon, ligtas ka na, paano naman ang pamilya mo? At makakuha tayo ng tips dito, pwede mo rin gayahin ang ginawa ng taong ito. Okay? So pagkatapos niyang maligtas, according sa verses 32 to 34, gumawa siya ng paraan upang maiabot din sa kanyang pamilya ang ebanghelyo ni Kristo. Gumawa siya ng paraan. Okay? Now look at verses 32 to 34. At ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. Nang gabing yon, hinugasan ng gwardiya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang kanyang buong pamilya. Napakaganda no, na testimony na after mo makilala ang Panginoon, sumunod ka sa Diyos sa pamamagitan ng bautismo. At itong pamilya niya naligtas. After ng maligtas, sila po ay
nagpabautismo din. No? Pagkatapos, sabi sa verse 34, isinaman niya sina Pablo sa kanyang bahay, pinakain. Natawa ang gwardya at ang kanyang buong pamilya na sila'y sumampalataya na sa Diyos. Okay? So dito makita natin, dinala niya sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Doon, ipinangaral ni na Pablo at Silas ang magandang balita. Marahil iniisip ng taong ito, ng gwardya na to, yung kaligtasan din ng pamilya niya. Nung siya ay lumuhod sa kay Pablo at Silas, anong gagawin ko para maligtas? Sinabihan siya ni Pablo, sumampalataya sa Panginoon, maligtas ka. Nung siya ay nakaranas ng kaligtasan, naisip niya, pamilya niya. So anong ginawa niya? Anong hakbang ang ginawa ni Pablo para nang ginawa ng taong ito para maiabot po niya yung kanyang pamilya sa Panginoong Hesus? Yung ginawa niya, since bago pa lang sa mananampalataya, hinayaan po niya na si Pablo at Silas ay makapasok, makapunta sa kanyang tahanan. At doon, sinalaysay, sinabi ni Pablo at Silas yung ebanghelyo sa kanyang pamilya. No? Kaya ito yung challenge sa atin, mga minamahal. Kayo, wala nang problema, ligtas na kayo. Pero iniisip mo rin ba ang kaligtasan ng iyong pamilya? Kung iniisip mo ang kaligtasan ng iyong pamilya, anong hakbang ang ginagawa mo ngayon para maabot sa kanila ang ebanghelyo ni Kristo? Mayroon ka bang ginagawang hakbang para sila ay maabot din? Kagabi, we thank the Lord sa divine appointment. No? Anong oras yun, Kuya Joby? Mga 8? Oo. Kasi, mga ilang beses mo na yata ng si Ate MM? Oo. Ilang beses na siyang sinabihan na may mag-share, pero ang daming hindi maaktuhan, kumbaga. Daming mga hindrances. No? May pupunta dito, may ganyan, hindi matuloy-tuloy. At si Ate MM pala, binili na yan ni Ate Lani. Since umuwi, sana bago bumalik ng Roma, masiran. Ayun. Kagabi, yun yung divine appointment, Kuya Joby. Tumawag si Kuya Joby, Pastor, pwede ba nating puntahan para masiran? Andun lang siya. Okay? So, in short, nagkaroon ng opportunity. No? Kumain kami doon, after ng dinner, na-corner na. No? Andito siya, andito ako, sabi niya sayon, Kuya Joby, Justin, at saka si BJ. Nakinig, nagsalita ng Diyos. Okay? So, doon na unti-unti na naming pinapasok yung ebanghelyo ni Kristo. So, to make the long story short, dumating siya sa punto na siya po ay sumampalataya sa Panginoon Jesus. Praise God for that. No? At hindi lang yun, in response, kasi gusto niya magkaroon ng relationship sa Diyos. No? At na-witness sila na si Ate MM ay kinilala niyang Panginoon, no, bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Ang problema, walang nag-document sa atin, wala tayong remembrance. Nakahawak siya sa Bible na habang nagpe-pray sa Panginoon. Kaya after that, sabi ko, pag umuwi ka sa Roma, may pamilya ka rin doon. Tell them about Jesus. Tell them that Jesus died for them. Tell them that Jesus rose again. Now, ang point natin, nabigyan ka ng pagkakataon na maligtas, paano na lang kaya ang pamilya?
Okay? Gawin natin yan bago po mahuli ang lahat, mga minamahal. Habang may pagkakataon pa, gagawin po natin yan. No? Kaya yan ang challenge sa atin ngayon. No? Habang may panahon pa, habang may oras pa. Kasi, pag huli na ang lahat, paano na lang sila? Kawawa sila. Diba? Ikaw, pupunta ka sa langit sila. Pupunta sila sa lugar na walang hanggan. No? Kaparusahan na walang hanggan. So dito, inanyayahan niya sina Pablo at Silas sa kanyang bahay. Hinayaan niya na si Pablo at Silas ay mangaral, maibahagi ang Ebanghelyo. No? At pwede natin gayahin yan. No? Pwede kang mag-share. Ngayon, kung nahirapan ka pang mag-share, ang gagawin mo, pwede nyo kaming i-invite. No? Invite ang mga kapatiran. Tapos, share natin yung mahal nyo sa buhay. Pwede yun. No? Pero, kailangan nyo rin gawin ang inyong parte. No? In closing, no, dito na ako mag-close. Kung mayroon kang burden na maabot ang pamilya mo, ngayon pa lang, umpisahan mo nang manalangin. No? Naniniwala tayo sa power of prayer. Di ba? Of course, ang Panginoon ay may kanya-kanyang timing si God. Pero umpisahan natin sa panalangin. No? Pray for your family. Pag-pray mo na ihanda ng Diyos ang kanyang puso, ang kanyang isipan, na every time na ibahagi na ang salita ng Diyos sa kanya, ay bukas ito. No? At matanggap niya ito. So pray, ipag-pray niyo po. Ngayon pa lang, ipag-pray mo specifically ang miyembro ng pamilya mo. No? Asawa mo, kung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, i-pray mo yung kaligtasan ng pamilyang asawa mo. Yung mga anak mo, ipag-pray mo na sila ay makakilala din sa Diyos. No? Pray. Then, pag mayroon kang pagkakataon, ibahagi mo po ang Ebanghelyo sa kanila. Pwede kang mag-share, pwede ring mag-share yung ibang mga kapatiran, no? Kasi minsan hindi natin na masigurado na kung ito sumunod na to sa prayer. Pwede rin kasing mangyari na sumunod lang siya sa prayer pero hindi siya talaga nakakasiguro. No? Kaya ginagawa natin, paulit-ulit tayong mag-share sa kanya. No? Doon papasok yung follow-up. May nag-share sa akin, then may nag-share din ng ibang tao. Ngayon, kung naintindihan niya yung kaligtasan na yon, the more na naririnig niya yung gospel presentation, the more na nai-enlighten siya. No? So, ganun po ang kaimportante yung ating pag-share ng salita ng Diyos, ng gospel po. Ito pa, yung pinakamahirap abutin kay Kristo, pamilya. Mas madaling mag-share sa ibang tao, no? Pero pamilya mo, hirap kang abutin. Pamilya mo, hirap kang akayin. No? Mas mabuti pang ibang tao mag-share sa kanila. Pwede din naman yon, pero mayroon pa rin tayong responsibilidad. No? Kaya isa sa challenge sa atin, isang paraan para mas madali mo silang akayin, ipakita mo sa iyong buhay ang katangian ni Kristo. Testimony. No? Life testimony. Kasi kahit mag-share tayo ng gospel, pero hindi nila nakikita si Kristo sa buhay mo, parang walang dating sa kanila. No? Nagsishare ka sa akin about Jesus, hindi ko nga nakita si Jesus sa'yo. Hindi ko nga nakita na nagbago yung ugali mo. Tapos magsishare ka sa akin. So, ang kailangan natin dito, kung hirap kang mag-share sa kanila, then share Jesus to them through your life. Life testimony. Malaking impact yon. Kasi kilala ka kung ano at kung sino ka sa pamilya mo. No? Yung anak ko na yan, kilala kong ugali na yan. Pero nung nakilala niya ang Panginoon, naku, nakita ko yung pagbabago. Then
then may nag-share sa kanya about Jesus Christ, mas madali silang maniwala kasi nakita ko yung kapangyarihan ni Kristo sa buhay ng anak ko, sa buhay ng asawa ko. Sino ako na hindi maniwala sa Diyos o kay Kristo na kanyang pinaniwalaan na nagbago ng buhay niya? No? So life testimony, isa po itong challenge sa atin. Ipakita mo sa iyong buhay ang katangian ni Kristo. Mamuhay ka ng panibagong buhay. No? So if you want to become an effective soul winner, dapat makita si Jesus sa atin. No? Lastly, huwag ka ring magsawang i-invite siya sa church. No? Invite your family to come to church. Oh, nanay, ayaw niya, pastor. Okay lang, keep on inviting your family. No? Invite your family. Then, dapat andun sa atin yung pasensya. Kasi may perfect timing siya. Kaligtasan ng pamilya ko, nasa kay Kristo. Kaligtasan ng pamilya natin, andun lang po kay Kristo. Pero paano sila maligtas kung hindi natin sila i-introduce kay Jesus Christ? Sana isipin natin, mga minamahal, Lord, may chance pa po ang pamilya ko. Abutin ko sila. Tulungan mo ako, magawa ko, magampanan kong responsibilidad ko. So mamayang hapon, bago tayo mag-share sa mga tao na hindi natin kaano-ano, balikan mo muna pamilya mo. Kung mayroon kang pamilya, gather your family. Baka sa panahon na ito, kikilos ang Panginoon sa kanila. Tayo po ay, yumuko po tayo. Let us bow down our heads. Yes. Kaligtasan ng pamilya ko nasa kay Kristo. Pero kung andito ka ngayon, kailangan mo ng kaligtasan. Ikaw ang una na lumapit kay Kristo. Bago yung pamilya mo, ikaw muna kasi ikaw yung nandito ngayon. You need salvation. Gusto mo bang maligtas? Gusto mo bang maligtas sa impyerno? Gusto mong bigyan ka ng Panginoon ng buhay na walang hanggan? Lumapit ka kay Kristo. Paniwalaan mo, sumampalataya ka na si Jesus ay Panginoon mo. Siya ang Panginoon. Maniwala ka sa Kanya. Paniwalaan mo na siya ang Panginoon ng buhay mo. Pero hindi ka lang sumampalataya na siya ay Panginoon. Sasampalataya ka na si Jesus ang Mesaya. Siya ang Kristo. Siya ang tagapagligtas mo. Ang tagapagligtas ng kaluluwa mo. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ililigtas ka na. Na yung Jesus na yon na Panginoon at yung Jesus na yon na Kristo, Mesaya, tagapagligtas, namatay sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang kasalanan mo. Ibinuhos niya ang kanyang dugo para mahugasan ka lang sa iyong kasalanan. Siya ay muling nabuhay para iligtas ka. Ang parte mo lang, sasampalataya ka sa Kanya. If you are here and you need salvation, ikilalanin mo ba siya na Panginoon mo? Just come to Jesus. Lord, Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. Patawad mo kasalanan ako. Nagsisisi po ako. Salamat sa ginawa mo sa cross para ako'y maligtas. Pinikilala kita na Panginoon ko tagapagligtas ng buhay. Gawin mo yan bago mahuli ang lahat.
Ngayon, ikaw kapatid, tinanggap, pastor, nagawa ko na yan. Si Jesus ngayon, Panginoon ko na. Si Jesus ngayon, tagapagligtas ko na. Kaya ang challenge ko sa iyo kay kapatid, paano pamilya mo? Hayaan mo lang ba na yung pamilya mo ay mapahamak sa impyerno? Hindi nila alam kung anong paraan ng kaligtasan. Hindi pa nila natanggap si Jesus. Kaya may mission ka ngayon. Itong Jesus na tinanggap mo sa buhay mo bilang Panginoon at tagapagligtas, siya din yung Jesus na ipakilala mo sa pamilya. Anak, asawa ko, kailangan mo si Jesus sa buhay. Sino pa ba ang magbahagi ng ebanghelyo sa kanila? Tell Jesus to your family. Lord, tulungan niyo po ng aking pamilya, ang aking anak, ang aking asawa, makilala ka ng personal. Make a way. Ano ba yung hakbang na ginagawa mo para sila ay makarinig? Ipanalangin mo sila. Then open your house, your home, i-open mo yan sa ebanghelyo. Baka sakali, makarinig sila. Live a life na nagre-reflect sa katangian ni Kristo sa buhay mo. Lord, kaawaan niyo po ang aming pamilya. At gamitin niyo po kami na instrumento na itong ebanghelyo ng kaligtasan ay maiabot din sa aming mga pamilya. Give us, Lord, the desire, the burden. Give us, Lord, the courage, the boldness to share the gospel to our family. Dahil sila, Panginoon, ay mayroon ding kaluluwa. At habang may panahon pa, habang may chance pa, Panginoon, Lord, tulungan niyo po kami na sa lalong madaling panahon, maabot namin sila at maakay namin sila kay Kristo. Dahil si Kristo lang ang daan patungo sa Ama. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. Si Kristo lang ang namatay sa cross at muling nabuhay. Thank you, Lord, sa kaligtasan na ito. At kung meron dito sa amin, Lord, na nangangailangan ng kaligtasan, Lord, tulungan niyo po siya na matanggap kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay. Bless your word, O God, in Jesus' name. Amen. Bigay ko yung time, balik sa ating leader.